Kuya, kain ka ng candy. Mami! Mami! Si-chan, ayos ka lang ba? Nasaan ang ate mo? Yan. Mian! Sincheng, mabutit okay ka lang. Lengpang, halika na! Lelindol na! Hindi pwede ba? Umalis na tayo dito! Nasa baba ko si Mian. Kailangan ko siyang iligtas! Kunin mo na siya! Wag mo na ba? Wag! Nandito pa si Mian! Iuwi ka ni Mami! Mian! Nawala ng lahat. Nawala ng lahat sa akin. Panginoon ko! Bakit naman nagkaganito ang buhay ko? Naakasahan ako at nakulong ng 10 taon. At ngayon naman, kinuha mo pa ang asawa ko. Wala na rin ang bahay ko. Ano pa, Panginoon? Ha? Ayoko na! Ayoko na. Mabuhay pa lang ganito. Paanong nagkabata rito? Papa, ano nangyari? Pa! Uncle Wang, anong sabi ng doktor? Di ba minor surgery lang yon? Ano nangyari sa tatay ko? Hindi ko maintindihan ang sinabi ng mga doktor. Ano bang sinabi? Hindi na niya mailalakad ang kaliwang paa niya. Yung doktor na nag-opera sa kanya, nagkamali ng operasyon. Yan ang nangyari sa paa niya ngayon. Nagka-trauma ang left nerve ng paa niya. Kaya mukhang hindi na talaga siya makakalakad pa. Hindi pwede to. Mananagot sila. Sandali! Teka! Ikaw bang nag-opera sa tatay ko? Oo, bakit? Ang alam ko, may bukol lang ang paa niya. Ang sabi, minor surgery lang daw. Pero kung minor nga, bakit hindi na siya makakalakad? At bilang surgeon, di ba dapat ipaliwanag mo sa amin to? Paliwanag? Anong paliwanag? Hindi ako nakatulog na maayos kahapon. Surgical error to. Kung hindi ka, mag-iingat. Ba't mo pinapalaki to? Surgical error? Hindi yun ganun kasimple pero ang dali mong sabihing error lang. Ganun lang kadali. Doktor ka! Responsable ka dapat sa mga pasyente mo! Bakit naging ganun si Papa at parang wala lang sa'yo kung umasta ka? Kung tutuusin, gusto mo lang ng pera, di ba? Tama na. Kunin mo ito at lumabas ka na. Parang kang amoy kahirapan. At huwag kang manggulo dito sa ospital. Wala akong paki sa pera niyo. Ang tatay ko inaalala ko. Gusto ko ng hustisya! Gusto mo mamatay? Gusto mo mamatay? Ikaw!
18 taon na nakakalipas. Nasaan ka na kaya ngayon? Miss na miss ka na ni Mami. Buhay ka pa ba, anak? Patawarin mo si Mami. Kahit ano man, hahanapin kita. Mama! Xing-Xing, nakauwi ka na pala. Umuwi agad ako nang matapos ang klase. Salamat at mabait ka. Hindi sayang ang financial support ko. Kung sana nandito si Mian Mian. Sobrang bait niya rin. Katulad mo. Mian. Si Mian na naman. Matagal nang namatay ang anak mo. Matagal na akong nasa tabi mo. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Fang. Madam, may problema si Mr. Lin. May inaaway ang young master. Ano sabi mo? Jan Feng, sa wakas gising ka na. Halika, tingnan mo sa labas. Binubugbog yung anak mo! Anong sabi mo? Anak! Ano ko? Anong nangyari sa'yo? Pa? Bakit kayo lumabas? Anong ginagawa niyo? Sinong gumawa sa'yo nito? Ako. Ako. Bakit mo ito ginawa sa kanya? Ang anak mo ang naunang nanuntok kay Dr. Zicheng. Dapat lang yan, buti nga sa'yo. Surgical error ang ginawa niya. Pinilayan niya ang tatay ko, kinausap ko siya para magpaliwanag. Hindi na nga humingi ng tawad, pinahiya niya pa ako. Gusto ko ng hustisya, anong masama doon? Hindi ka dapat nagkaganito. Kung may gusto kong mangyari, akong kalabanin mo! Ikaw? Ang haharap ngayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad para sa anak mo. At bakit? Dahil siya ang pangatlong young master ng pinakamayamang pamilyang Fang. Buti nga naawa pa sa inyo eh. Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Kapag ang ospital ang mismong nagkasala, tama lang na bayaran mo ang pasyente. Sumusobra ka na. Pa, umalis na tayo. Hahanap tayo ng ibang ospital. I-report natin to sa media. Anong pinaplano mo? Sinasabi ko sa'yo, mayaman at makapangyarihan ang pamilya namin. At sa isang pitik, mapapatahimik kita ng di oras. Kaya bibigyan kita ng pagkakataong kalimutan to. Tignan natin kung anong mangyayari kung ayaw mo. Hindi. Wala kang karapatang gawin to sa amin. Sino may sabing wala siyang karapatan? Siya ang pangatlong young master ng pamilya Fang. Ngayon, sa tingin mo, may karapatan siya? Ma'am! Ching-Ching! Ba't nandito kayo? Balita ko na aksidente ka, kaya sinama ko si Mama. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Okay lang po ako. Anong nasaktan? Ang anak ko dito ang sinaktan niya! Anong nangyayari dito? Maliit na diferensya lang sa operasyon. Sobrang liit lang ng problema, Mrs. Fang. Tapos ayun na, gumawa na sila ng eksena. Hindi lang nila ininsulto si Mr. Fang. Nagbanta pang ilalantad ito sa media. Pinilay niyang paan ng papa ko. Malinaw na medical malpractice to. Wala namang operasyon na 100% successful. Ang mga panganib ng operasyon, na-inform na kayo sa mga panganib at success rate nito. Pinirmahan ninyo ang waiver. Hindi mo ba naiintindihan ito? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Narinig mo ba yun? Maliit na pagkakamali lang. Dapat ka't magpasalamat at naawa ako sa inyo. Dahil kung hindi, patay na yan sa operating table pa lang. Sisi, huwag na! Zicheng! Ay nako, nagdudugo ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Anong ibig mo sabihin? Tingnan nyo nga ang liit na sugat niya. Kumpara sa tatay kong pinilay niya. Kung gusto nyo, siyang dapat humingi ng tawad sa amin. Huwag kang mag-ambisyon. Pinanganak kang nasa low class. Ang taong katulad mo ay hindi dapat patulan ng anak ko. Kung napilay man, ano naman? Kung sasaktan mo ang anak ko, papatayin ko kayong dalawa. Tandaan niyo to, humanda kayo sa batas! Ang batas? Gumising na nga kayo. Sino ang nasaktan dito? Wala akong panahon sa kalokohang ito. Kung hindi ka lumuhod at humingi ng tawad ngayon, hindi mo makukuha ang gusto mong kabayaran. At kung sasaktan mo ang anak ko, ipakukulong kita. Balita ako, nakulong ang tatay mo dati. Alam niyo kung ano to. Kung ipakukulong kita,
Magiging pamilya kayo ng mga bilanggo. Sama mo! Tignan natin ang yabang mo! Ayos na ba kayo? Mr. Fang, pakiusap. Hayaan mo na anak ko. Nakikiusap ako, palayain mo na anak ko. Pakiusap. Hayaan mo na siya. Nakikiusap ako. Jiangxi! Anak ko, makukulong ka. Mapapahamak ka habang buhay. Mr. Fang, pakiusap. Huwag sa kanya, Pa! Mas hindi ko pa makulong. Pakiusap. Pasensya na, Mr. Fang. Sa anak ko, pasensya na. Mas nanaisip ko pa makulong kaysa makiusap sa kanila. Dok, pabayaan mo na siya. Anak, okay ka na ba? Hindi pa tayo tapos. Hindi mo ba kayang gawin? Ano pa ang gusto mo? Si Feo ang alaga ko. Paborito niya laro ng bolang ito. Ngayon, ilalaban ka namin sa kanya. Kung kaya mo siyang talunin, ibalik mo ng mabilis ang bolang ito. At pakakawalan na kita. Anong pinagsasabi mo? Sumusobra ka na. Ang paa ng ama mo. Baka naman, kailangan lang i-exercise yan. Siyempre, pwede namang di mo gawin to. Pero hindi ko masisiguro kung ilang taon makukulong ang anak mo. Dahil sinadya niya manggulo dito sa ospital. Mga 7 o 8 taon siguro o hindi ka na makalaya. Ano? Higit pa sa akin? Pa! Huwag na kayo maniwala. Huwag ka makinig sa kanila. Sinusubukan lang nilang ipahiya tayo. Pumayag ng tatay mo. Ano pa bang hinihintay mo? Napakawalang hiya mo naman. Handa ka na ba? Anong gusto mong gawin? Feo! Ano ba? Pa! Ayos ka lang. Anak. Anak ko. Zicheng, halika na. Tama na yan. Okay. Since sinabi ng mom ko, tigilan na natin to. Hayop ka! Zicheng! Hayop ka! Tama na. Tama na. At sasaktan mo pa ako? Gusto mo talaga ng gulo, ah? Itigil mo yan. Tama na. Lakas ng loob mo. Hayaan kitang gawin. Anak. Hayaan kitang gawin lahat ng to. Papatayin kita. Sasaktan mo pa ako, ha? Kapal na mukha mo. Sasaktan mo pa ako, ha? Jiangxi. Gusto mo saktan kita? Hayop na. ka! Ang aking ospital ay nasa mabuting kalagayan. Halika na. Paalisin niyo itong mga to. Xing! Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo sinabing nagbalik ka na? Nagluto ako ng paborito mong sabaw. Kumain ka, ha? Sige na. Hanggat mainit pa. Ayoko. Sige na. Niluto ko ito buong umaga. Ay, sabi ko nga ayoko. Ayan, tumalsik na tuloy sa damit ko. Tama na nga. Pasensya na, anak. Hindi ko sinasadya. Ay, ako na bahala. Binili to ni Mami para sa akin. Ang mahal nito. Ito, makinig ka. Wag mo nang sasabihin yun sa harap ng iba na nanay kita. Hindi mo totoong At pamilya, bakit hindi? Ma'am Fang. Matagal nang namatay ang anak ni Fang. Tinuturing na nila akong pamilya. Alam ko balang araw, ako ang magiging tunay na Miss Fang ng pamilya, okay? Naiintindihan mo? Ako ang magiging tunay na Miss Fang ng pamilya. Yung sinasabi ko, ha? Narinig mo ba ako? Oo, anak. Basta masaya ka. Bilang iyong ina. Kahit ano gagawin ko. Siya nga pala, may pera ka. Punasan mo dyan. Sinabi ni Mr. Lee na i-sterilize ito na mabuti.
Ano to? Mahal siguro ang kwintas na to. Pero bakit pamilyar sa akin to? Kuya, eto may regalo ako sa'yo. Thank you. Zicheng, dahil kaarawan mo ngayon, I wish you good health and endless happiness. Thank you, Ma'am. Mag-wish ka na. Okay. Sana, buhay pa si ate. Sana makabalik na siya. Sana, buhay pa si ate. Sana makabalik na siya. Oo nga. Birthday mo ngayon. Birthday rin ni Mian Mian. Kung hindi dahil sa kapatid ko, hindi na sana ako nabubuhay ngayon. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Kung buhay pa lang si Mian Mian, sana buhay pa siya. At magiging kompleto tayo uli. Ang saya siguro kung nandito siya. Pero 18 taon na ang lumipas. Narinig ko na ang lahat ng yan. Bakit ba inaalala pa ang taong matagal nang wala? Ma'am, huwag kang mag-alala. Ang swerte niya kung buhay pa siya. Siguradong buhay pa siya. Gawin lang natin lahat. Mahanap din natin siya. Mama, nandito pa ako. Tama yan. Babalik na si Kuya. Ha? Babalik na si Kuya? Ipapalinis ko ang buong bahay. Sisiguraduhin kong malinis yung loob at labas. Sige. Tubig. Gising ka na. Kukuha ako ng tubig. Papa, ito na. Pa, ang init niyo ha. May lagnat kayo. Baka na-infeksyon ang sugat niyo. Papa, kailangan kitang dalhin sa ospital. Wag na. Wag na, hindi na natin kailangan pumunta. Ang binti ko, sobrang laki ng nagastos natin. Ayos na si Papa. Matutulog muna ako. Magiging ayos lang ako. Pa! 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 Doc, kumusta ang kalagayan ng tatay ko? May internal injury siya, na impeksyon ng kaliwang binti. Kung hindi natin ito magagamot, mapapanganib ang buhay niya. Doc, pakiusap, tulungan niyo kami. Iligtas niyo ang Hindi papa naman ko. sa ayaw kitang tulungan. Medyo kulang lang kami sa gamit. Mas mabuting madala siya sa ospital. Hindi na may liligtas ang kaliwang binti. Posible na itong putulin. Nasa 200,000 ang magagastos. Kailangan mong makalikom ng ganung halaga. 200,000? May i-reseta ako sa kanya. Mas magiging madali ito para sa'yo. Ito naman ang certificate of injury. Baka makatulong sa tatay mo. Salamat, Doc. May mga damo pa dun, oh. Linisin niyo yan. Miss Fang, pakicheck po. Ito ang menu para mamaya. Okay na yan. Miss Fang, ang babaeng nanggulo sa ospital. Yung anak na may tumor, andito siya. Ba't ka nandito? Para sa kabayaran. Anong kabayaran? Pumulpak si Sicheng sa operasyon. Napilay niyang paa ng papa ko. At ito ang pruweba. Gusto mo pa ba ng kabayaran? Tama ba ang narinig ko?
Sinaktan mo si Zhisheng. Hindi ka naman namin dinala sa pulis. Naaawa na nga kami sa inyo. At gusto mo pa ng kabayaran? Namamagana ang sugat ng papa ko. Kung hindi siya magpapagamot, nanganganib siyang mamatay. Alam ko parang wala lang yung 200,000 para sa'yo. Pero nakikiusap ako. Pwede mo bang ibigay yung pera? Gusto mo ng pera? Hindi imposibleng bigyan ka ng pera. Depende yan sa sinseridad mo. Kung hindi, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka naman pagbigyan kita pag nasihan ako. Tama yan, lumuhod ka! Lumuhod ka! Lumuhod ka! Oo, lumuhod ka! Bakit parang wala kang pagpapahalaga sa ama mo? Parang hindi mo naman siya mahal. Hindi ko inakalang masasabi ko yun sa isang tulad mo, na talagang lumuhod ka. Kung alam ko lang, bakit ka nagkunwaring marangal sa ospital? Miss Pao, pinaluhod mo ko at nakaluhod na ako. Maaari ko na bang kunin ang pera? Pera? Anong pera? Hindi ko sinabi yan. Nabibigyan kita kung luluhod ka sa akin. Sinungaling! Sabi ko, kung sakaling lumuhod ka, maaaring ibigay ko yan kung nasiyahan ako. Ano ba talagang gusto mo? Dahil desperada ka sa pera. Ganito na lang siguro. Magtanggal ka ng damit mo at bibigyan kita ng 20,000. Sumusobra ka na. Binigyan kita ng pagkakataong kumita. 20,000 lang para sa isang piraso ng damit. Kahit nag-hostess ka pa, hindi mo makukuha ang ganyang Tinutulungan ka lang ni halaga. Miss Fang na makakuha ng mas malaki. Tapos ano, kung magkasakit ulit ang ama mo, hala sige, benta mo ulit siya! Isa itong pagkakataon para kumita. Nasa iyo na yan, kung gusto mo o hindi. Bilisan mo na kung gusto mong tanggalin yan. Napakabagal. Kung gusto mo, hubarin mo na agad. O di kaya umalis ka na lang. Si Papa, naghihintay pa rin siyang iligtas ko siya. Huhubarin ko. Tanggalin mo na yan. Hubarin mo yan! Bilisan mo! Napakabagal! Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin yan. Ang ganda kaya ng video na to. Syempre, itatago ko muna to sa ngayon. Palang araw, ipopost ko din sa social media. Siguro bibigyan pa kita ng mas malaking reward. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo yan! Huwag mo nga akong hawakan! Akin na! Bitiwan niyo Ang kapal ng mukha mong hawakan ako! Papatay kita! Oh, umuulan. Naawa ko sa'yo. Balitaan kita. Ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari dahil sa ginawa mo. Paalisin niyo na yan! Umalis ka na! Hindi pwede! Alis na! Sobrang intense. Sumadami na mga nanonood ng live. Sige na, tanggalin mo na yan. Pag mas lumalaban ka, mas natutuwa ako. Itiwan niyo ako! Itigil mo na! Mom, nandito ka na pala. Anong nangyayari dito? Mom, nanggugulo na naman siya. Yung nakaraan kay Kuya Zhisheng, pinatawad na nga siya, ngunit ngayon ay humihingi siya ng kabayaran. Tumanggi ako. Sinaktan niya ako. Wala akong ginawa. Pinaglaruan mo ako. Inutusan mo ako maghubad. Kalokohan. Hindi ka humingi ng pera. Pero sinaktan mo si Miss Fan. Opo, Ma'am. Pwede kaming magpatunay niyan. Bakit mo siya sinaktan? Hindi pa ba sapat ang sinabi ko sa'yo? Dapat na magturo sa'yo ng leksyon.
Malinaw naman na anak niyong nambuli. Pero nagbubulag-bulagan ka dahil may paborito ka. Pag anak ng ibang tao, nararapat ba magkaganito? Nararapat lang sa'yo na hindi mo mahanap ang anak mo. Tumahimik ka! Mom! Huwag kang makinig sa kanya! Sabihin mo ulit. Sasabihin ko. Kung ako ang anak mo, hindi kita kikilalanin bilang ina. Dahil hindi ko papangarapin magkaroon ng inang katulad mo! Halika kayo dito! Pilayan niyo ang babaeng yan! Tingnan natin kung may lakas ka pang magsalita ng ganyan sa akin! Pangyan, humingi ka na lang ng tawad sa mom ko! Wala akong kasalanan. Pagkakamali ng anak niyo ang nangyari sa ama ko. Wala akong kasalanan. Bakit ako hihinging ng tawad? Kung ayaw mo, pwes, bugbugin niyo na hanggang mamatay! Hindi ko na kaya. Ma, nasaan ka? Bakit hindi mo ako iligtas? Ma! Itigil niyo yan! Bakit sobrang sakit nang makita siyang nasasaktan? Madam, hinimatay na siya. Itutuloy pa ba natin? Ano po, madam? Itigil na to. Mom! Yang babaeng yan, hindi tayo tatantanan. Hindi natin siya bibitawan ng ganun kadali. Bugbugin na siya hanggang mamatay. Tama na. Bigyan mo siya ng pera. Mom! Pagod na ako. Miss, kukuha ba tayo ng pera? Anong pera? Wala siyang makukuhang pera galing sa pamilya ko. Sige na, kumuha ka na isang galong tubig. Kisingin mo siya. Pahihirapan ko siya para kay mom. Pero ma'am, mabait ang mami ko. Ayaw na niyang makisali sa ganito. Mahal na mahal ako ni mami. Dapat ko ipaglaban siya sa babaeng to. Ano pang hinihintay mo dyan? Kumuha ka na. Opo ma'am. Gusto mong magreklamo sa harap ng mom ko? Sino ka sa tingin mo? Sige, magdemanda ka! Gawin mo! Ha? Dahil lang sa'yo, anak ng isang lalaking gustong sirain kami, mga hampas lupa. Karapat-dapat lang na inaapakan kayong mga mahihirap. Ikaw, babae ka! Wag! Wag! Umalis na kayo lahat! Pa, anong ginagawa niyo rito? Chelsea! Tara na, iuwi ka na ni Papa. Hindi namin kailangan ng pera. Huwag na nating hayaang mangyari ito sa'yo. Iuwi ka na ni Papa. Tara na! Ang bahay na ito ay hindi sa inyo. Sinong may sabing pwede kang magpakita dito? Sinira mo ang anak ko ng ganito. Ano pa bang gusto mo, ha? Kahit na ang pamilya Fang ay makapangyarihan, hindi kayo pwedeng mambuli! Oo, kawawa naman. Kayong mga pulubi. Papahirapan ko siya hanggat gusto ko. Anong gagawin mo sa akin, ha? Umalis ka na, kawawa ka naman. O gusto mo rin mabugbog? Anong hinihintay nyo? Sige na! Wag! Itama yung papa ko! Lumayo kayo! Wag! Ikaw, anong karapatan mong itulak ako? Sige na! Pahirapan niyo sila! Fashion Shing! Akong harapin mo, wag ang papa ko! Ikaw ang sasalo? Ha? Sige. Ayos lang. Kunin mo nga ang curling iron ko. Anong gusto mo? Basta, malalaman mo.
Okay lang ako, Papa. Hindi ka na muli masasaktan. Hindi ko kakayanin ko masaktan ka pa ulit. Ay, dahil mahal na mahal yung dalawang isa't isa, tapos magkasama kayong maghihirap. Tama na! Anong ginagawa mo? Kuya Jinyan, pinapahirapan nila ako. Nais kong turuan sila ng leksyon. Pinupuli ka. Kayaw may maling ginawa sa papa ko. Hindi ka lang tumangking magbayad. Pinahiya mo pa kami sa karamihan. Sino nang aapi ngayon? Kalokohan! Babasagin ko yung bibig mo! Totoo ba ang sinabi nila? Ha? Ano ba yung ginagawa mo? Si Zisheng ba? Hindi niya sinasadya. Hindi lang siya nakapagpahinga. Kilala mo naman si Zijeng, di ba? Walang pakialam kung sinong gustong kalabanin. Laging pinapaboran ni Ma'am. Kami ang una nagkamali. 300,000 yuan ang laman ng card na ito. Tanggapin niyo to bilang kabayaran sa lahat ng naidulot naming problema sa inyo. Ma'am, namimiss mo na naman si Nian? Jinyan, sa tingin mo ba pinaparusahan na ako dahil marami akong nagawang mali, kaya hindi ako pinalad na mahanap si Mian Mian? Ma, hindi naman siguro, wag kang paranoid. Kung hindi, ilang taon na akong walang narinig na balita sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nawala si Mian Mian. Ako ang dahilan sa nangyari sa kanya. Kasalanan ko lahat. Ma, hindi mo kasalanan. Noong nasa panganib ang buhay ni Zisheng, ginawa mo lahat para sa kanya. Walang nangyaring pagpili doon. Kasalanan nito ni Mami. Di ko man lang nagawang protektahan ng anak ko. Ma'am, huwag mong sisihin ang sarili mo. Habang naghahanap tayo, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Makukumpleto rin ang pamilya. Bakit mo yan pinapakailaman? Pasensya na po kayo, Ma'am. Buti na lang at nandito pa ang pendant. Kung wala ito, paano ko makikilala? Narinig ko na ang JD Mrs. Lin at ng kanyang anak ay pareho. Ito ay magkaparehas. Kailangan ko masuri ito. Oo, tama. Sheng-Sheng, sino na nakit sa'yo? Bakit galit na galit ka? Ang babaeng iyon, si Chen Mian, naglakas loob siyang akitin si Kuya Jinyan. Ginawa niya akong masama kay Kuya Jinyan. Hindi pa niya sinabi yun tungkol sa akin. Kaya galit na galit ako. Si Chensi ba ang nagdulot ng gulo sa ospital noong isang araw? Paano mo nalaman? Ching-Ching, hindi mo pwedeng saktan si Chensi. Ano hindi dapat masaktan? Anak lang siya ng isang taong mahirap. Ano ba problema mo kahit ikaw pinapaboran mo siya? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang makawala siya dito. Kumuha ang babaeng yon ng pera kay Kuya Jinyan. Siguradong pupunta siya ng ospital para gamitin ang pera. Hello, makinig kang mabuti. Bawal sa lahat ng ospital ng Fang Group ang isang pasyente na nagngangalang Chen Jiangping. Kung hindi, ikaw mananagot. Shing-Shing, hindi kaya't sumusobra ka na? Sobra? Sobra na ba to? Wala pa nga ang mga ito sa mga naiisip kong gawin. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kung ako ay isang mayaman na babae, hindi ko to pagtutuunan ng pansin. Lumayas ka! Lumayas ka! Ayaw na kita makita. Ay nako, ano bang problema mo? Umalis ka na dito! Magpapahinga ako! Naiinis akong tingnan ka. Shing-Shing, basta't maayos lang ang buhay mo, gagawin lahat ng nanay ang gusto mo. Naintindihan ko ang sitwasyon ng iyong ama. Kung ma-check ko na, maaari natin siyang i-admit. Mag-aayos ako ng operation schedule para sa kanya bukas. Salamat, Doc. Ito unang kabayaran sa ospital ni Papa. Pasensya na po, naalala ko lang, wala na palang kwarto sa ospital namin. Dapat kang pumunta sa ibang ospital. Hindi, Doc. Hindi namin kailangan ng kama. Uuwi na lang po kami at magpapagaling pagkatapos ng operasyon. Kaya lang mataas ang lagnat ng papa ko. Ang sugat niya ay namamagana. Kung hindi siya gagamutin kaagad. I'm sorry, hindi kita matutulungan. Kailangan niyo nang umalis. Malalagay niya sa panganib ang buhay niya. Doc, please! Tulungan niyo kami! Maawa kayo! Chengsi! Pa? Chengsi!
Sige na, tara na. Tara na sa susunod, ha? Papa, kayanin niyo lang. Pa! Papa! Ayos na ba kayo? Kakayanin natin to. Shengsi, wala na akong silbi. Naapektuhan ka na. Hindi totoo yan. Papa, kung hindi dahil sa'yo, patay na ako. Malapit na ang ospital. Kapit ka lang pa. Miss, mabuti ba umalis ka na? Hindi namin maililigtas ang ama mo. Dok, parang ahawa niyo na. Hirap na papa ko. Dok. Miss, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Hindi ko lang kaya. Sinabi na sa amin ng mga fang kung sino ang mga tumulong sa tatay mo ay matatanggalan ng trabaho. Kailangan ko ring suportahan ang pamilya ko. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Nakikiusap ako sa inyo. Maawa kayo sa amin ng papa ko, Dok. Parang awa niyo na. Ito ay isang anti-inflammatory medicine. Sa inyo na ito at ipainom niyo sa kanya. Umalis na kayo. Gagaling ba siya? Tinignan namin ng aming makakaya. Ano ba naman to? Bakit hindi nila tayo pinapatahimik? Papa, pakiusap. Kailangan natin itong malampasan. Pa, gising ka na. Mabuti naman. Umaba ng lagnat mo. Ayos ka na. Pasensya ka na. Kasalanan ko to. Patawarin mo ako, anak. Okay lang. Kayo ang pinakamabuting ama sa buong mundo. Ma'am, tikman mo to. Ginawa ko. Masarap din. Ma'am, may problema tayo sa demolition na pinagawa nyo. Kailangan na po mapaalis ang mga umuupad doon ngayon. May sakit daw at kailangan daw muna magpagaling. Ilang beses na nga akong nade-delay ang gawa namin eh. Di na po ito pwede pagpaliban. Maging maayos. Sino ang pamilyang ito? Mukhang sila Chen. Ma'am, ayaw nilang lumipat. Sigurado akong ayaw nila ng pera. Di ba sabi mo, gusto mong may ginagawa ko? Bakit hindi mo hayaang gawin ko to? Okay, sige. Ipaubaya ko na sa'yo. Ito po ang ilang impormasyon sa pamilya ni Chen. Ah, sila nga. Kailangan mo kumain ng marami ngayon. Mas mabilis kang gagaling kung marami kang kakainin. Bakit ang baho ng amoy dito? Ito palang tambakan ng basura. Anong ginagawa mo dito? Shengzi, nandito ako para sabihing umalis ka. Sinong nagsabing manatili ka dito? Alam ko ikaw ang may utos na huwag gamutin ng papa ko sa ospital. Kailangan niya magpagaling. Ano pa bang gusto niyong gawin namin? Shengzi, ito ang lupain ng pamilya Fang. Naging mabait kami na pinatira ka rito. Magpasalamat ka na lang. Huwag kang maging walang hiya. Sandali. Hinihimay pa namin ang construction. Miss Pang, maaari mo ba kami bigyan ng ilang araw pa? Hindi kami aalis. Hindi niyo kami pwedeng paalisin. May sakit ng papa ko at pamamahay namin to. Wala kayong karapatang paalisin kami dito. Sino may sabi? Halina kayo rito. Tara na! Alisin niyo na ang basurang ito. Paalisin na sila! Huwag! Parang awa niyo na! Huwag niyo saktan ng anak ko! Itigil niyo yan! Makikiusap ako, palayain niyo ang aking anak!
Si Chengsi talaga ang panganay na anak ng pamilya Fang. Anong ginagawa mo? Mian. Ito ang jade pendant ni Mian. Saan mo nakuha? Sagutin mo ako! Nakuha ko na. Sumagot ka! Nasa ospital ako nung araw na yun. Ospital? Hayaan mo na, anak ko. Nakikiusap ako, palayain mo na, anak ko. Pakiusap. Siya ito. Si Chengzi ang Mian ko. May maganda na sasakyan! Ihanda niyo ang sasakyan! Bakit? Gusto mo akong saktan? Halika, suntukin mo ako. Nalinis na ang lahat ng mga basura rito. Halina kayo rito. Ilabas niyo na ang matandang ito. Huwag niyo itama yung tatay ko! Huwag! Chengsi! Parang ahuan niyo na! Fan Xingxing, tao ka pa ba? Bakit? Galit na galit ka. Nagsisimula pa lang tayo. Dalhin mo sa akin ng bulldozer! Hindi ko hahayaang sirain yung lugar na to. Gusto niyang mamatay. Hayaan niyo siyang mamatay. Gawin mo! Huwag, anak! Chengsi! 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 Tigil! Mom! Anong ginagawa Kung mo hindi ako dito? dumating, baka mas malala pa ang nangyari. Kung ayaw nilang umalis, hindi natin sila mapipilit. Wala naman silang mga kwenta. Kung mamamatay sila, sige lang. Anong sayang? Ano pinagsasabi mo? Mom! Sinaktan mo ako para sa kanya! Ang Fang Hospital ay matatagpuan sa buong mundo. Kahit gano'ng kaliit ang issue, maisa sa publiko talaga to. Sa tingin mo, paano tayo tumagal sa medical field? Hindi ko naisip yun. Nakalabas ka lang ng bansa, nakalimutan mo na lahat ng itinuro ko sa'yo. Pag-isipan mo mabuti yan. Siya na ba ang mian ko? Sige na, bumangon ka na. Hindi kami nagmamandali sa demolisyon. Hihintayin namin kung may malilipatan kayo. Maraming salamat, Mrs. Lin. Mr. Chen, maaari ba akong magtanong sa'yo? Totoong anak mo ba si Chengzi? Chengsi, nakita ko siya 18 taon na ang dumaan. Natagpuan ko siya sa kagubatan. Alam ko mamamatay na siya noon. Dinala ko siya sa iba't ibang ospital hanggat nailigtas ko ang buhay niya. Ma'am Lin, ano pong ibig mong sabihin? 18 taon. Ayos na yun pa. Huwag din natin pag-usapan pa. Wala akong matandaan. Ang alam ko lang, iniwan ako ng sarili kong ina. Hindi totoo yan. Hindi mo ko naiintindihan. Ma'am Lin, ano pong ibig mong sabihin? Chengzi, ako ang totoo mong... Mrs. Lin, May balita ba tungkol sa anak ko? Yan. Nasa si Yan. Xingxing, wala akong silbi sa'yo. Hindi kita mabigyan ng magarang buhay. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan ka ni nanay na makuha ang lahat ng gusto mo. Ma'am, si Xingxing po talaga ang totoong anak ninyo. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba siya ang anak mo? Sa katunayan, si Xingxing ang nakita ko sa gubat 18 years ago. Hindi ko siya tunay na anak. Nang mahanap ko siya, sobrang hina niya. Mukhang kaka-opera lang niya pero itong jade pendant, nung nakita ko siya, nakasuot ito sa kanya. Diba sabi mo nasa ospital siya? May sinasabi ako nun sa inyo pero nagmamadali po kayo umalis. Nasa ospital ako, nakita ko yung jade pendant sa inyo at dun ko naalala yon. Gusto kong makasigurado, gusto kong malaman kung saan ako. Na anak ko? Talaga si Jingqing? Opo, ma'am. Totoong anak mo talaga si Xingxing. Halika nga dito. Hayaan mo si Mama na pagmasdan ka.
Mommy, ikaw talaga at wala nang iba ang tunay kong nanay. Hinanap kita ng 18 taon. Nandito ka lang pala sa tabi ko. Mian, miss na miss ka na ni Mama. Mommy! Huwag mo kong hawakan! Ano bang gusto mo? Xingxing, may sasabihin ako sa'yo. Sa katunayan, hindi ka tunay na anak ni Mr. Lin. Paano kaya yun? Diba sinabi mo na sinundo mo ako? Alam ko na. Gusto mo ng pera, tama? Xingxing, bakit ko naman kailangan ng pera? Totoong sinabi ko. Alam kong doon pa man ay gusto mo na maging tunay kang Miss Fang. Kaya naman ginawa ko lang yon na magsinungaling para rin sa'yo. Talagang hindi ako tunay na anak ni Mommy? Alamin mo kung sino ang tunay na Fang Mian. Sino to? Sabihin mo dali! Nakita ko ang kwintas na yon sa loob ng ospital. At ang nandun lang sa labi nun ay sina Chengxi at Cheng Jian. Paano kaya yun? Si Chengxi ang tunay na Fang Mian? Paano kaya nangyari yun? Yung mabahong pulubi? Paano siya magiging Miss Fang? Mabuti na lang at nasabihan ko si Mr. Lee kaagad nang may balita kay Miss Fang. Kung hindi, nalaman na nilang totoo. Pero natatakot ako. Baka malaman pa rin ni Madam. Hindi ko hahayaang malaman ni Mommy. Ang Chengxi na yon ay si Fang Mian. Chengxi, magpahinga ka muna. Bukas na tayo maglilinis. Papa! Itiwan niyo siya! Ano ba ginagawa ninyo? Papa! Ano ba ginagawa niyo? Inutusan kami ng pamilyang Fang. Kailangan maklaro ang lugar na to. Kaninang umaga lang sinabi ni Mrs. Lin na aalis kami kapag may malilipatan na. Oo nga, nagkakamali ata kayo. Klaro at malinaw ang utos sa amin. Walang bagay na mali dito. Binabawi na ba nila ngayon ang sinabi nila? Tahanan namin ito. Hindi niyo pwede Anong tahanan? Sa mga Fang ito. Ayaw niyo sumunod? Walang sisihan. Sige na, layas. Sobra na kayo. Wala kang karapatan. Dapat lang kayong apihin. Alam nyo, mas makakabuti sa inyo. Kapag nalaman pa nila na andito pa kayo, kami ang mapapahamak sa inyo. Ganda naman nito. Medical card ng papa ko yan. Akin na! Chengxi! Ano bang problema mo? Sige, i-demolish niyo to. Pero huwag niyo sasaktan ng anak ko. Hindi ako papayag! Huwag niyo saktan ang papa ko! Dahan-dahan lang pa. Hindi nila kaya maglakad. Konting tiis pa, Papa. Dito na lang muna tayo umupo. Ayan, dahan-dahan. Pa, tingin ko hindi niya na kaya talaga. Dito na tayo magpalipas ng gabi. Bukas, hahanap ako ng lugar para sa atin. Wala akong silbi, anak. Hindi ko man lang naprotektahan ang bahay natin. Pasensya ka na. Ano ka ba naman, Pa? Kung nasan ka man, doon ang tahanan ko. Masaya ako at kontento. Ang bait mo talaga, anak. Pa, naubusan na tayo ng tubig. Ikukuha muna kita, ha? Hintayin mo ka dito. Nakita nyo? Nakita nyo ba siya? Huwag kang mag-alala. Gagawin namin kung anong sasabihin mo. Ay, Miss Maganda! Anong gusto nyo? Alam mo bang nandito ka sa teritoryo namin? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na Pampublikong pumunta lugar dito? to. Bakit ako bawal dito? Alam mo ba mga patakaran dito? Kami ang mga boss sa lugar na to.
Ay, pahimanhin po sa inyo, hindi po alam ng anak ko ang ginagawa niya. Huwag na lang kayo makipagtalo sa kanya. Wala na kasi kaming bahay Wala rin kaming mahanap na matutuluyan, kaya dito sana muna kami matutulog. Alis din naman kami bukas. Eto, ibili nyo na sigarilyo. Tagapin nyo na yan. Uy, ayos to Sige, sa akin na yan. Pero, malamig ngayon. Baka naman pwedeng arbon na muna namin ang anak ko ngayong gabi. Umalis ka! Umalis ka sa harap ko! Huwag mo siyang hawakan! Huwag mo kami lalapitan! Ano ba? Alis! Lumayo ka sa akin! Walang hiya ka! Papa! Dalhin na natin siya sa ospital. Bilisan natin. Lumayo ka sa akin! Gusto ko lang makatulong. Tulong? Ninawi ng pamilya mo ang mundo namin. Diniba nila yon. Kaya nandito kami sa kalsada ngayon na papa ko. Ngayon, masaya ka na ba? Paano nangyari yon? Siguradong may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan? Dadanasin ba namin ng papa ko to kung yun nga talaga? Lumayo ka nga! Pero pag nalaman ko totoo, hayaan niyo ako magpaliwanag sa inyo. Pero bago yan, kailangan muna natin siyang dalhin sa ospital. Delikado ang lagay ng papa mo. Siguradong mamamatay siya. Tama. Hindi pwedeng mawala ang papa ko sa akin. Ako na maghahatid sa inyo sa ospital. May slight head injury siya. Nawala ng malay ang pasyente. Pero okay na siya, huwag kang mag-alala. Doc, gusto ko lang malaman. Magagamot niyo po ba ang paa ng papa ko? Sa totoo lang, masyado na itong matagal. May necrosis na. Kailangan ng putulin. Pero sa kondisyon niya, baka hindi niya kayanin. Kailangan niya magpalakas. Kung hindi man, magiging peligroso ang operasyon. Life-threatening to. Naiintindihan ko. Salamat, Doc. Sa palagay ko, mas maganda dito muna ang papa mo. Ako nang bahala sa mga gastusin. Mr. Fang, alam ko mabuti kang tao. Baka pwede niyo kaming pahiramin ng pera. Kailangan maoperahan ng papa ko. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Pipirma ako sa kasunduan. Hindi na kailangan. Ako nang bahala magbigay mamaya. Hindi. Kailangan ng kasunduan. Kapatid ko. Hello, bakit? Ano yun? Nahanap ko si ate. Babalik ako agad. Heto na. Tama pala. Naghahanap kami ng nurse sa ospital. Kung gusto mo, pwede ka magtrabaho dito. Bukod sa maaalagaan ng papa mo sa ospital, makakapag-ipon ka pa ng pera pampayad kay Jinian. Sige, payag ako. Okay, aayusin ko agad. Bakit pa sa tuwing nakikita ko siya, parang panatag ang kalooban ko? Ma'am, nasan yung kapatid ko? Kuya, ako si Mian Mian. Ako ang tunay mong kapatid. Sigurado ka ba? Pero di ba si Wang Ma... Aya, ang lugar at oras kung saan nangyari yon kahit ang kwintas ay pareho. Pinagpala tayo. Nahanap ko ang miyan-miyan ko. Salamat sa kwintas na ito at nahanap ko siya. Alam mong hinahanap ka na namin. Pero ni minsan hindi mo binanggit yun sa amin, Sir, hindi ko rin po alam yon. Si Xingxing ay si Mian Mian. Kamakailan ko lang dinatagpuan ng kwintas. Ma'am, mas maganda siguro kung mag-paternity test tayo. Hindi na kailangan ng paternity test. Napatunayan na dahil sa kwenta si Ching Ching. Oo, kuya. Hindi ka ba naniniwala sa akin?
Ma'am, Hindi magsisinungaling si Ching Ching sa akin. Hindi na kailangan patunayan pa. nung 4 years old ako, dinala ko kayo ng Zijiang sa park. Sabi mo lagi mong matatandaan ang araw na yon. Naaalala mo ba yung sinabi mo? Ako? Anong sinabi mo? Hindi ko maalala. Hindi ko... Please, huwag mo akong pilitin. Ang sakit ng ulo ko. Ano nangyari sa'yo, Mian Mian? Mom, ang sakit ng ulo ko. Wala akong maalala. Nang mahanap ko siya, may pasa siya sa ulo. Ang sabi ng doktor, naapektuhan ang memorya niya. Ang mabuti na lang talaga ay hindi siya lumayo sa inyo. Huwag kang matakot, Mian Mian. Nandito si Mami. Walang nangahas na ibuli ka. Jinian, ano ba ang gusto mong mangyari? Kakahanap lang natin sa kanya. Kailangan niyang maalala ang nakaraan. Buti na lang kung di nalantad na ako. Anong ginagawa mo dito? Pinademolish mo ang bahay nila Chengzi, di ba? Pinademolish mo ang bahay nila Chengzi, di ba? Siya ba yon? May sinasabi ba siya sa'yo? Kuya, kapatid mo ko. Paano mo siya mapagtitiwalaan at hindi ako? Walang pakialam si ma'am sa mga bagay na ganito. Kung hindi ikaw, sino pa ba? Alam kong ikaw ang nag-utos para ipademolish ang bahay nila Chengzi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi nila mararanasan yon. Pina-assign ko na siya sa hospital natin. Sisimula ka na mag-internship bukas. Subukan mong pahirapan siya. Pero... Matuto ka nga makinig sa akin. Chengzi, paano mo napilit ang kapatid ko? Gusto mo yatang mamatay. Dalhin mo to para ipa-DNA test. Mr. Fang, pinaghihinalaan mo po ba si Miss Fang? Hintayin natin ang resulta. Doon ko malalaman. Tandaan mo, walang makakaalam nito kahit sino. Opo. Pa. Kumain ka mabuti. Bago ka lang dito, di ba? Doon ka sa room number 13 na pasyente. Pero hindi akong in charge sa room 13. Gawin mo na kung anong sinabi sa'yo. Ba't ka pa nagre-reklamo dyan? Kumilos ka na! Pa, lalabas muna ako ha. Magpahinga ka lang dito. Palabasin mo ako dito! Sinusunod ko ang mga patakaran ng ospital, syempre. Chengzi, matapang ka talaga. Ang lakas ng loob mong pumasok sa silid ng isang pasyenteng nakakahawa. Hindi ko yung ginawa. Gusto mo bang mabuhay ng mahaba? Hindi ako. Hindi ako gustong pumasok. Ikaw? Sinadya mo akong papasukin dito. Talaga? Paano mo nalaman? Meron ka bang pruweba? Pumasok siya sa kwartong ito. Nakipag-ugnayan siya sa pasyente. Nahawa siguro siya. Sige at dalhin niyo na siya. Lingisin niyo na siya! Tama na! Tigilan niyo ako! Ano bang problema? Chengzi, tinutulungan nga kita. Kung magkakasakit ka talaga, hindi ka basta-basta magiging malinis. Wala akong sakit! Bitiwan niyo ako! Linisin niyo yan! Siguraduhin niyong malinis yan! Chengzi! 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 Umalis ka! Chengzi! Chengzi! Bakit mo binubuli ang anak ko? Anong binubuli? Alam mo ba,
Nakapasok siya sa infected ward. Dinidisinfect lang namin siya. Payo ko sa'yo, mas mabuting umalis ka na at huwag mong hayaang mahawa ka niya. Jengsi, ayos ka lang ba? Okay lang ako, Pa. May pantal. May pantal. Sabi ko sa'yo may sakit siya. Chengzi, wag mo akong sisihin ngayon. Ayon sa mga regulasyon ng ospital, ang mga nakakahawang pasyente dapat makwarantin siya. Ilak niyo siya dito. Bawal siyang lumabas at walang pwedeng makapasok. Hindi. Malubha ang sakit niya kung ganon. Kung nakakulong lang siya dyan, mamamatay siya. Nasa kanya na kung mamamatay siya o hindi. Kung gusto mong manatili sa kanya, sumama ka. Pa, umalis ka na. Pabayaan mo na ako! Hindi ako aalis! Nandito ako para alagaan ka. Pa, nakikiusap ako. Ayos lang ako. Bata pa ako. Kayang magpagaling yung kondisyon ninyo. Kapag mahawaan kita, mamamatay ka. Kung paalisin mo ko, tatalon ako dyan, tandaan mo! Papa! Ikaw lang ang anak ko. At kung may mangyari sa'yo masama, ayoko na rin mabuhay! Anong palabas to? Parang isang love story ng mag-ama. Dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko ang hiling mo. Tubig. Sige anak, ikukuha kita ng tubig. Anak ko, uminom ka na. Ito na ang tubig, oh. Oh, hindi. Manginit mo. Lalala ang sakit mo pag hindi bumaba ang lagnat mo. Mamamatay na ba ako? Huwag mong sabihin yan. Andito si Papa. Huwag ka mag-alala. Pasensya na, Papa. Ikaw dapat ang inaalagaan ko. Pero ngayon, ako ang inaalagaan mo. Ayos lang. Lumayo kayo sa akin. Ayoko mahawaan ko kayo, Papa. Hindi ako natatakot sa'yo. Sige na, magpahinga ka na. Magiging maayos din ang iyong kalagayan. Ha? Kukwentahan na lang kita. Noong unang panahon, may isang bundok. Sa kabilang bahagi ng bangin, merong isang bulaklak. At ang bulaklak na yon ay malapit nang bumukadkad. Gumising kayo! Tingnan nyo, okay na ako. Pa! Pa! Hindi maaari. Siguradong nahawa siya sa akin. Tulungan niyo ako! Tulong! Miss Fang, alam niyo ba, mukhang nakaligtas si Chengxi. Palabas na siya ngayon.
At nakaligtas pala ang babaeng ito. Ang swerte niya talaga. Miss Fang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ospital ito, ma'am. Ayokong mangyaring malaman pa to ni Madam. Titingnan ko. Ano ba? Nababalot ka ng mikrobyo. Balak mo bang ikalat yan? Hindi. Ayos lang ako. Tingnan mo. Pero inaapoy ng lagnat ang papa ko. Kailangan niya lumabas para magpagamot. Dahil kung hindi, mamimiligro siya. Pakiusap. Iligtas mo papa ko. Kung gusto mo siyang lumabas, sige lang. Pero dapat dito ka lang. Bakit? Ang sakit na ito ay may incubation period. Hindi natin masisigurado kung wala ka ng sakit. Kaya bibigyan namin ng chance ang papa mong makalabas. Bilang awa na rin. Huwag kang umabuso. Chengxi, pag-isipan mo ng mabuti. Gusto mo bang manatili dito ang iyong ama at mamatay? O palabasin siya? Pumili ka. Pinapangako ko. Hindi ako aalis dito. Pero pakiusap. Oras na makalabas ang papa ko, huwag mo siyang pahihirapan. Kapag gumaling ang papa ko, gagawin kong lahat ng gusto mo. Okay. At dahil taos-puso kang nagmamakaawa, pag-iisipan ko. Papa? Pa? Chengxi. Pa? Okay na ako. Wala na yung mga pantal. Mabuti naman. Salamat sa Diyos at gumaling ka na. Okay lang pa. Huwag na kayo magsalita. Pangako ko sa'yo. Dito lang ako. Kayo ang kailangan lumabas. Hindi. Sasamahan kita. Dito lang ako sa'yo. Hindi pa. Makinig kayo. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Sabi nila, pagmamasdan nila ang kondisyon ko. Pero kayo kailangan yung lumabas. Huwag kayong mag-alala. Dadaling kayo kapag lumabas kayo dito. At pagkalabas ko, magkakasama ulit tayong dalawa. Naghihingalo na ang ama niya. Ilipat na ba natin sa kabilang ospital? Mamamatay na ba yan? Sakto lang. Perfect timing. Sabihin mo sa kanila na walang sino man ang gagamot sa kanya. Pero Miss Fang, hindi ba nangako ka kay Chengxi para maligtas ang kanyang ama? Sinabi ko lang yun. Hindi ibig sabihin na ililigtas ko siya. Tanggalin mo na lahat ng nakakabit sa kanya. Nasa kanya na kung gusto pa niyang mabuhay. Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Nakuha ko na, ma'am. Chengxi, wag mo akong sisihin. Ang lahat ng ito ay kagagawan mo. Yung pasyente sa room 28, mukhang naghihingalo na. Kung di ako nagkakamali, siya ang pangalan niya. Siya raw yung nang-insulto kay Miss Fang eh. Pinag-utos nga ni Miss Fang na tanggalin lahat ng equipment sa katawan niyan. Palagay ko, di na rin niya magtatagal. Room 28. Chen! Palabasin niyo ako! Sino nandyan? Palabasin niyo ako! Palabasin niyo ako dito! Parang awa niyo na! Palabasin niyo ako! Chengxi, patawarin mo ko. Mukhang nabigo ka ni Papa. Ang pangako ko sa'yo.
Chengsi, alis na ako. Dapat kang maging mabuti. Sagutin yung telepono mo! Hello, Pa? Pa! Ako to! Si Chengsi! Si Chengsi to! Hindi! Sa tingin mo, magugustuhan kaya ito ni Mian Mian? Basta ikaw yung pumili, ma'am. 18 taon ko na siyang hinanap. Hindi ko na malayan na nandito lang pala siya sa tabi ko. Naguluhan lang ako. Hindi ko na malayan na si Ching Ching ay si Mian Mian. Kaya naman, babawi ako sa kanya simula ngayon. Ma'am, hindi talaga siya si Mian Mian. Anak, anong pinagsasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Yung babaeng yon, si Ching Ching, ay hindi mo tunay na anak. Ito, tignan nyo. Paano kaya ito? Anong meron kay Mian Mian? Ma'am, si Chengsi ang tunay mong anak. Hindi mo tunay na anak si Ching Ching. Ano pinagsasabi mo? Nasaan siya ngayon? Nasa ospital. Fan Xingxing! Fan Xingxing! Ilabas mo ako! Ano bang sinisigaw mo dyan? Hindi mo ba alam na ospital to? Nangako ka! Napapalabasin mo papa ko! Bakit ka nagsinungaling sa akin? Alam mo ang ginagawa mo. Sabi ko, palalabasin ko siya. Pero hindi tutulungan. Ikaw ang hindi makaintindi. Fan Xingxing, kapag may nangyari sa papa ko, hindi kita mapapatawad! Pa, gumising kayo! Gising! Pa! Pa, tabingin ka sa akin. Imulat mo ba ang mata mo? Sabi mo, magkasama tayong uuwi sa atin. Hindi mo pwedeng baliin yon. Naghihintay ako sa'yo, Papa. Anak, kapag nabasa mo ang liham na ito, wala na ako. Pasensya ka na. Pasensya ka na kasi nangako si Papa sa'yo na kapag gumising ka na, sabay tayong uuwi. Pero hindi ko tinupad ang pangako ko. Nung una kitang nakilala, ako na yata ang pinakaswerteng tao. Chengsi, ikaw lang ang pinagmamalaki ko. Ikaw lang ang aking kayamanan. Huwag kang malungkot, Chengsi. Naging bituin lang naman ako sa langit. Pag namimiss mo ako, tumingala ka lang. Palagi kitang babantayan mula sa itaas. Paalam, Chengsi. Pa! Gumising kayo, Pa!
Hindi! Pa! Huwag naman! Mian! Hindi ko na malayan na siya pala ang Mian ko. Ang dami ko nang nagawa sa kanya. Hindi niya ako mapapatawad. Ma'am, sige lang. Magpaliwanag tayo kay Mian. Maintindihan ka niya. Kapatid mo siya. Nagsasabi ka ba ng totoo? Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako nagkakamali. Nagpa-DNA test nga, di ba? Gumising ka, anak. Kumusta? Kumusta pakiramdam mo? Nasaan ang papa ko? Kailangan ko siya! Ang papa mo. Wala na siya. I'm so sorry. Imposible. Sabi niya sabay kaming uuwi. Hindi siya nagsisinungaling sa akin. Hindi niya ako iiwan. Mian. Hindi ka nag-iisa. Andito kami. Ako ang mami mo. Ako ang tunay mong ina. Anong pinagsasabi mo? Paano ito nangyari? Iniwan ka ni Lola, 18 taon na nakakaraan. Matagal na kitang gustong makilala. Palagi kami nagdarasal para makita ka lang sa pagbabalik mo. Mian. Pag-isipan mo ng mabuti. Mian, ito. Kayo? Mommy! Pinatay mo papa ko! Tama na! Hayop ka! Kumalma ka lang! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako sabi! Hindi! Wala! Hindi! Anong wala? Inutusan mong tanggalin ang equipment sa katawan ni Papa. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana namatay ang Papa ko! Ching! Totoo ba ito? Hindi! Hindi po totoo! Noong umalis si Papa, walang kahit isang doktor o nurse sa paligid niya. Kung hindi dahil sa pag-uutos mo, nailigtas sana ang Papa ko! Ching! Paano mo nagawa ang bagay na yon? Kahit galit ka kay Chingsi, hindi mo dapat ginawa yon! Mommy! Hindi totoo yan! Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ginawa? Sinaktan mo ako! Mommy! Pangalawang beses na po ito! Sinaktan mo ako para sa babaeng yan! Bakit siya ang pinapaniwalaan mo at hindi ako? Nung namatay si Chen Jianping, walang kahit anong resuscitation na nangyari. Tingin mo, hindi ko malalaman yon? Hindi ko na malayan na sobrang toxic ng utak mo! Humingi ka ng tawad kay Changxi! Humingi ng tawad sa kanya? Para saan? Isa lang siyang anak mahirap! Wala kang modo! Bilis! Dalhan niyo ako ng ruler! Hahatawin kita pag di ka humingi ng tawad! Akin ang kamay mo. Mommy, wala akong ginawa. Hindi ako hingi ng tawad. Ano ang tinuro ko sa'yo? Ang isang doktor, alam kong anong tama. Kahit galit ka pa, hindi mo dapat itong ginawa! Para kang pumatay ng tao nito. Humingi ka na ng tawad! Ngayon na! Madam! Halis ka! Huwag niyo po siyang sasaktan. Si Sheng ay sarili mong anak. Huwag mo siyang saktan ng Anong anak ganito. sinasabi mo? Hindi pa ako tapos sa'yo! Anong ibig niyo sabihin? Ginunan siya ng hair strand ni Jingyan. Nagpa-DNA test kami. Hindi siya ang totoo kong anak! Hindi sa kanya ang kwintas na to. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Tatagpuan mo ito sa ospital, hindi ba? Hindi ma'am. Anak mo talaga si Shing. Baka may pagkakamali lang. Tama na! Tuturuan kita ng leksyon. Pilayan niyo siya! Bugbugin niyo siya! Tumbas na pera ang buhay niya. Pero wala na ang papa mo. Kailangan mo magpatuloy mamuhay.
Sapat na ang perang ito para mabuhay ka ng maayos. Kung may mangyari man sa'yo, ang Tama pamilya na. Fang... Hindi ba sabi mo, parurusahan mong pumatay? Bakit biglang nagbago ngayon? Dahil inakala mo anak mo siya? Kung ganun... Kapatid ko siya. Siya ang anak ng pamilya Fang. Huwag mo siyang kumpara sa'yo. Changxi, siya ang anak kong babae na matagal ko nang hinahanap. Sana maunawaan mo ang puso ng isang ina. Kung hindi sapat yun, humihingi ako ng tawad sa'yo. Ngayon agad! Chenzi, humingi na ng tawad ng mami ko. Ano pa ang gusto mo? Gusto ko, pagbayaran mong ginawa mo. Ikaw! Tama na. Tayo ang may sala dito. Changxi, hindi mababayaran ang buhay, alam ko. Pagpupunta ka ng korte, isettle na lang natin to ng pera na gusto mo. Kahit sa langit, walang sino man ang pwedeng manakit sa mga Fang. Tama yan. Ayusin natin to ng tayo-tayo lang. Malaki pa ang makukuha mo. Ma'am, paano mo nasabi yan, ha? Tumahimik ka! Changxi, alam mo na ngayon anong gusto mo, hindi ba? Wala akong pipiliin. Hindi ko kailangan ng pera. Ang gusto ko magbayad kaysa pagpatay sa papa ko! Baliw ka ba? Oo, baliw ako dahil sa inyo. Kung ganun, wala na kaming magagawa. Kung gusto mo magdemanda, sige! Hindi mo alam ang tama sa mali. At sinasabi ko sa'yo, hindi mo makikita ang anak mo. At hindi ka nakikilalanin. Kalokohan yan. Palisin niyo na siya! Galit na galit ako. Hindi ko kayo mapapatawad! Anong ibig niya sabihin doon? Mami, huwag mo siyang pansinin. Baliwala ang babaeng yan. Huwag mo na siyang pansinin. Papa, kailangang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Auntie Lin, di ba dito ka nagtatrabaho? Siguradong nakita mo si Fan Qingqing. Ipinalis niya ang equipment sa papa ko, tama? Hindi naman na hindi kita tutulungan. Nagpalit lang ako ng shift sa araw na yon. Pero hanapin mo si Nurse Lee. Mabait yon. Kausapin mo siya. Baka matulungan ka niya. Ikaw ay anak ako ni Chen Jianping. Si Fan Xing ang nag-utos. Natanggalin ng medical support sa papa ko. Hindi siya pumayag. Naipagamot si Papa. Auntie, alam kong nakita niyo yon. Baka pwede niyo akong tulungan. Kailangan ko na magpapatunay. Wala akong alam dito. Miss, baka napagkamalan mo lang ako. Hindi po. Auntie, hindi ako pwede magkamali. Tulungan niyo na ako. Wala na si Papa. Hindi nila ito pwedeng baliwalain lang. Nakikiusap ako. Auntie, tulungan niyo naman po ako. Miss, mabuti pang umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi ko kayang trumaydor sa mga Fang. Umalis ka na. Hanggat hindi ka nangangako, hindi ako tatayo dito. Nanalo ako. Simula ngayon, papalitan na kita bilang anak ng pamilya Fang. Chengzi? Paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo dito? Makinig kayo. Ang ospital ng Fong Group ay may pabayang doktor na si Dr. Fong. Nilumpo niya ang papa ko. At si Fan Qingqing, ang babaeng anak ng Fong Group, ang nag-utos na alisin ang medical support ng papa ko. Sanhi ng pagkamatay niya. At nandito ako ngayon. Dahil dinedemanda kong pamilyang Fang. Kailangan ko ng hustisya. Dahil dinedemanda kong pamilyang Fang. Kailangan ko ng hustisya. Talaga? Magagawa ba yun ng mga Fangs? Wag na araw namin bigyan ng first aid eh.
Nagsasabi pa siya ng totoo? Kung totoo ito, masama pala ng ugali ng pamilya Fang. Isa itong kahihiyan. Ano pinagsasabi mo? Gusto mo mamatay? Ano? Gusto mo akong saktan? Napakahina mo naman pala kung ganyan. Hindi ko kayo niloloko. Meron akong pruweba. Auntie, sabihin mo kung anong nakita mo. Isa akong nurse sa Fang Hospital. Nang araw na iyon ay lumala ang kalagayan ni Chen Jianping. Pero pinag-usapan kami ni Miss Fan na alisin ang equipment sa katawan ni Mr. Chen. Walang sino man ang pinayagang gamutin siya. Si Chen Jianping ay hindi napagamot hanggang namatay siya. Kung totoo yun, sobrang sama nila. Hindi! Hindi totoo yun! Mommy, maniwala ka sa akin. Huwag kang maniwala sa babaeng yan. Anak ng baliw yan. At isang nurse, maniniwala ba kayo? Oo, base lang sa mga sinabi nila, hindi mo sila mapagkakatiwalaan, di ba? Wala silang medical na insidente sa mahigit 10 taon. Hindi naman siguro totoo yun. Oo, totoo. Sila lang naman ang sumisira sa akin. Naninira? Alam mo bang may CCTV ang ospital? Nakalimutan mo ba? Gusto mo isa publiko ko to? Tama! Ipalabas niyo na yung video! Ang mga tao ay pumapanig na kay Chengzi. Kung magpapatuloy ito, mas lalong gugulo lang ang lahat at masisira ang pamilyang Fang. Hindi pwede. Kailangan ko makontrol ang lahat. Walang nagpapatunay. Changxi, sinasabi mo lang yan para siraan ang anak ko. Sinisiraan mong pamilya Fang. Hindi ba sumusobra ka na? Sumusobra na ba? Yung anak mong sumusobra. Pinatay niyang papa ko! Maraming namamatay sa ospital. Huwag mong sisihin ang mga Fang sa nangyari. Chengzi, kilala ang reputasyon ng pamilya Fang sa industriyang ito. Bilang isang doktor, hindi ko ipapatanggal ang mga aparatos ng iyong ama. Siguraduhin mong tama ang mga sinasabi mo, ha? Chengzi, ikinalulungkot ng aming ospital ang pagkamatay ng iyong ama. Dito sa Fang Hospital, siguradong alaga ang mga pasyente dito. Hindi mangyayari ang nangyari sa iyong ama. Wala ka na talagang konsensya. Paano mo nasasabi ang mga yan? Ha? Ayoko makipagtalo sa'yo. Security, papuntahin niyo na siya rito. Kung may witness ka, meron din kami. Tingnan natin kung sino ang sisinungaling. Isa akong nurse sa Fang Hospital. Tinulungan kong iligtas si Chen Jianping noong araw na namatay siya. Ngunit malubhaan na ang kanyang sakit. Sinubukan namin ang lahat dahil hindi na namin siya nailigtas. Sinungaling ka. Hindi yun ang nangyari! Yun ang nangyari. Ikaw? Alam ko. Dahil ito ang aming ospital at hindi namin nailigtas ang iyong ama. Kaya ka may sama ng loob. Kaya nandito ka at naninira. At ikaw, alam mo ba, nililigtas sa ospital mga buhay. Hindi kami mubuhay ng mga patay. Oo nga, tama. Natatalo ka na siya ng bait sa pagkamatay na kanyang ama. Hindi totoo yan. Lahat kayo sinungaling. Joe, magsabi ka na ng totoo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Nagsasabi ako ng totoo. Ikaw ba? Napakalinaw na ngayon. Ang Fong's Group ay walang pinatay. Chengzi, alang-alang na lang sa papa mo. Mas mabuting umalis ka na lang. Tama, umalis ka na. Huwag ka nang pakatanga. Anong klaseng taong mga yan? Panay-intriga ang atupag. Umalis ka na dito. Hindi totoo yan! Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Siya yun! Pinatay niya ang papa ko! Papa, kahit hindi patas sa mga tao, ipaghihiganti pa rin kita sa sarili kong paraan. Bitiwan mo ako! Uminahon ka! Labag sa batas ang pumatay ng tao! Pinatay ni Fan Xingxing ang aking ama! At nakatayo lang kayo na parang walang nangyari! Mommy! Bitiwan mo ako! Shangzi, ayoko na may madulot ang masama sa'yo, pero nag-ieskandalo ka na ngayon. Dalhin niyo na siya sa presinto. Ma'am, halata namang ikaw may kasalanan nito eh. Kuya, ako ang kapatid mo. Pero bakit mo siya ilang beses nang pinagtatanggol? Chengzi, anong uri ng gayumang ginamit mo sa kapatid ko? Para protektahan ka ng ganyan! Pero yun naman ang point, di ba? Tama na! Ma'am! Sa harap ng napakaraming tao ngayon, papatayin si Ching-Ching. Kung hindi natin siya papatahimikin, mapapahiya ang pamilya natin. Dalhin mo na siya sa police station ngayon. Bitiwan mo ako!
Kasalanan to ni Chengzi. Sinira niya ang party. Sinubukan pa niyang patayin si Ching. Dapat pala pinaluhod ko na siya para humingi ng tawad. Tayo ang dapat humingi ng tawad. Anong nangyari ngayon? Kasalanan natin yun. Kuya, bakit lagi mo siyang pinagkatanggol? Totoo ba sinasabi niya na in love ka sa kanya? Kuya, ang babaeng yan hindi naman mabuting tao. Magaling siya magpanggap. Huwag kang magpapaloko sa kanya, lalo na sa itsura niya. Si Mama ang nag-utos na tanggalin ang equipment sa kanya. At yun ang ikinamatay niya, di ba? Ikaw may kasalanan nun. Alam niyo ang plano na to. Bakit ayaw niyo pang aminin? Ginawa ko ito para sa ikabubuti ng ating pamilya. Para sa ikabubuti ng pamilya natin. Kaya mo mabaliktarin na nangyari? Kuya, ba't ganyan mo kausapin si Mami? Oo, nagkakamali man tayo. Pero nagalok na tayo ng bayad. Pero ayaw niyang tanggapin yon. Napakaraming tao sa party ngayon. Kung inamin ko, masisira ang business ng pamilya natin. Masisira sana tayo. Ma'am, hindi ko maisip na napakamakasarili mo pala. Ginawa ko ito para sa ikabubuti mo at ng pamilya natin. At nagawa mong ipakulong ang sarili mong anak. Ano sabi mo? Sarili mong anak na babae? Ma'am, si Fan Qingqing ay hindi anak ng pamilyang Fang. Si Chengzi ang tunay mong anak. Sinabi ko na, di ba? Di ba mali nga yung ginawang paternity test? Si Qingqing ang kapatid ko. Mom, hindi ko alam kung bakit nasabi niya. Pero totoong anak mo talaga ako. Tama yan. Paano may pagkakamali sa DNA test? Halik kayo dito. Pumasok kayo. Halika na! Dalhin mo siya dito. Pamilyar ba ang lalaking ito? Hindi. Hindi ko naman siya kilala. Mas mabuting magsabi ka ng totoo kung magsisinungaling ka pa. At hindi mo sasabihin ang totoo, kaya kitang burahin sa mundong ito. Tandaan mo yan. Opo. Sasabihin ko nga lahat. Siya! Binigyan niya ako ng pera. Ang kapalit nun. Sasabihin ko sa inyo na mali ang resulta ng DNA. Ano ba? Hindi nga kita kilala. Mami, kailangan mong maniwala sa akin. Subukan mo magsinungaling at babaliin ko mga paa mo. Madam, nagsasabi ako ng totoo. Nilapitan ako ng babaeng to at inalok ako ng malaking halaga. At kinupirma sa inyo na siya talaga ang totoo niyong anak. At bibigyan pa nga ako ng reward. Kung ayaw niyo pa rin maniwala, may recording ako dito. Qingqing, totoo ba ito? Ah, hindi. Ma, nakita ko ang surveillance camera. Nagkita nga silang dalawa ni Qingqing. Qingqing, tama na ang pagsisinungaling mo. Hindi totoo yun! Hindi totoo yun! Mami! Mami! Alam na alam mo na mahigit 10 taon na ako naghahanap sa kanya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Mami! Hindi ko sinasadya! Natatakot lang ako! Kung mahanap mo ang sarili mong anak, iiwan mo na ako! Tumahimik ka! Para sa walang kwentang dahilan. Matagal mo na palang alam to na si Chengzi ay si Mian Mian. Kaya pala siya ang tinatarget mo lagi. Hindi ko talaga namalayan. Nababaliw ka na, Qingqing! Mian Mian! Mian Mian! Nasa kulungan pa siya! Pupuntahan ko siya! Mommy! Mian Mian! Nasa kulungan pa siya! Pupuntahan ko siya! Wala akong pakialam kung anong nangyayari. Pero utang na loob ko ang buhay ko sa kapatid ko. At ang ginagawa mo ay sobra-sobra na. Teka! Huwag kang umalis! Qingqing, ano nangyari? Wala na! Tapos na ang lahat! Ngayon alam na nilang lahat! Si Chengzi ang tunay na anak! At alam nilang pinalitan ko ang paternity test! Kasusuklaman nila ako! Tapos na ako! Hindi pwede. Nandito pa ako. Kasalanan kong lahat! Kung si Chengzi na lang ang namatay. Qingqing, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang pagpatay ay labag sa batas. Hindi ka kasi makapagdesisyon! Sinira mo ang plano ko! Hindi kita kailangan! Qingqing! Qingqing!
Yan. Yan. Okay lang yan. Wala nang bubuli sa'yo. Huwag ka na magpanggap. Pinakulong mo na ako, di ba? Bakit ko pa ako pinalaya? Yan, patawad. Kasalanan ni Mami ang lahat. Patawad. Hindi ikaw ang nanay ko. Wala akong ina. Mian. Alam na namin ang lahat. Kasalanan ni Fan Ching ang lahat. Niloko niya kami. Kung alam ko lang na ikaw ang anak ko, dapat sana... Kung ako ang anak mo, naniwala ka na sa akin. Tinulungan mo sana ako at pinarusahan ng Fan Ching na yon. Pero kung hindi mo ako anak, syempre mapapatahimik mo ko. At pinakulong. Tao din naman ako ha. Karnato mo sana ng tama. Kaya nga. Yan. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Pangako. Magbabago na ako. Hindi na ito mauulit. Hindi na mangyayari. Si Fan Ching ang iyong anak. At hindi ako. Hindi. Ikaw ang anak ko. Ikaw ang Mian na matagal ko nang hinahanap. Uulitin ko. Hindi ko kayo kapamilya. Ang pangalan ko ay Chenzi. Isa lang ang magulang ko. At ang nag-iisang pamilya ko ay pinatay ninyo. Kaya mabuti pa palayain niyo na ako. Umalis ka sa harapan ko! Umalis ka sa harapan ko! Mian! Siguradong galit sa akin si Mian. Hindi niya ako mapapatawad. Ma'am, pinalaki ni Chen Jianping ang kapatid ko at pinatay siya ni Ching Ching. Siyempre, hindi niya matatanggap to. Bigyan natin siya ng tamang panahon. Gising ka na. Fan Ching. Ang kapal na mukha mong humarap sa akin. Bakit ayaw mo ba? Ang lahat ng ito'y dahil sa'yo. Kinuha mo sa akin ang lahat. Pinatay mong papa ko. Huwag kang umasta. Na parang ikaw pa ang biktima ngayon. Dapat lang. Namamatay ang iyong papa. Ikaw humahad lang sa akin. Ako lang ang anak ng pamilya Fang. Bakit kailangan mong magpakita? Ang lahat ng ito ay kagagawan ng iyong ina. Hindi niya ako kinausap ng ganyan. Kaya ikaw, papatayin kita! At kapag nangyari yun, babalik na sa normal ang lahat. Mabulok ka sa impyerno! Mom! Bakit mo siya pinagtanggol? At pinoprotektahan? Ikaw talaga, bata pa. Ayaw ni nanay na makita ka mapapariwara. Ching, huwag matigas ang ulo. Makinig ka na lang sa akin at sumuko ka na. Ma! Kasalanan mo lahat! Kasalanan mo to! Kailangan ko ipaghiganti ang aking ina! Papatayin kita! Bakit ni Mian? Baka may nangyari sa kanya. Papatayin kita! Hindi ka dapat mabuhay sa mundong ito! Dapat namatay ka na lang noon pa! Sinira mo lahat para sa akin! Mabulok ka sa impyerno! Mamatay ka na! Papatayin kita! Bitawan mo ako! Papatayin kita, babae ka! Okay ka lang ba? Papatayin ko siya! Ching! Nababaliw ka na ba? Lahat ng ito ay dahil sa... Sinira niya ang lahat! Pinatay niya ang nanay ko! Shing, tama na. Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Ikaw ang mamamatay tao. At gusto ko ipaghiganti pagkamatay na ama ko! Patawarin mo ko.
kaya. Simula pagkabata ay tinuro mo sa akin na maging mabuting tao. Hindi ko to kayang gawin. Hindi ko kaya. Mom! Ma! Ako isang binibini. Isa akong mayamang babae. Ako si Missy. At ikaw, mga peke kayo lahat. Peke kayong lahat. Yan. Ngayon na iyong ikawalong kaarawan. Kapag hindi ka namin binilhan ng regalo, umiiyak ka, napakaiyakin mo. Hindi ko alam kung saan mo naman na yung gali mo. Yan, 10 taong gulang ka na. Maging masaya ka. Binilhan ka ni Mommy ng pink bow. Isusuot mo ito, ha? Ikaw ang magiging pinakamagandang prinsesa. Mian. Ngayon na ika-2,896 na araw magmula nung nawala ka. Nararamdaman ni Mommy na lagi kang kasama. Hindi ko gustong iwanan ka. Alam ko mapapatawad mo ako, hindi ba?